Malala ba ang mood swings mo? Broken ka na ba dahil pinasad ka ng crush mo? O baka ginos ka kaya hindi ka makatulog sa gabi? Baka naman marami kayong ginagawa sa school at nagsasabay-sabay ang mga ito. Alam ko na, baka panay ang utos ng nanay at tatay mo. Siguro, stress ka. Tama na, hindi ko na kaya. Napagod na ako. Oh, Jules, bakit tinanong mo? Eh kasi, hindi ako binigyan ng flowers sa CD ng Valentine's. Naku, Jules, ako nga hindi ka na-shock nung nag-confess ako. Okay lang yan. Okay. Tingnan mo naman kung paano nakasimangot ang mukha niyo. Anak, pwede pa pitimplahan mo ako ng kape at pakikuha na rin yung light sa cabinet. Pakiinit na rin yung kanin mo sa hali at mamayang hapon paliguan mo kapatid. Ano ba naman yan? Ang dami niyo naman po utos. Nakaka-stress. Ay, ano kaya sa tingin ninyo nagiging sanhi ng stress? Ang sabi pa naman nila, ang sobrang stress ay nakakabaliw. Bilang STE students, normal na sa atin ang makaranas ng stress. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan nito at bakit humahantong ito sa depression? Ngunit bago ang lahat, alamin muna natin kung ano ang bumubuo sa ating nervous system. Tara, alamin natin. Hola, si Dora. Adrian? Nasaan si Adrian? Nakikita niyo ba si Adrian, mga bata? Magaling! Ayun siya! Maaari niyo bang ituro ang daan papunta sa kanya? Tama! Diretso lang! Muska, Miska, Mickey Mouse. Kumusta? Ako si Kuya Adrian at ngayon ay pag-aaralan natin ang nervous system na tumutulong para maging konektado at makapag-communicate ang parte ng bawat katawan sa isa't isa. Ang nervous system ay nakahati sa dalawang general regions, ang CNS at PNS, o mas kilala bilang Central Nervous System at Peripheral Nervous System. Ang CNS ay binubuo ng brain at spinal cord, habang ang PNS naman ay binubuo ng lahat ng ating nerves na nakapalibot sa ating katawan. Ang PNS ay nagbibigay ng sensory information para sa CNS habang ang CNS ay ang magproproseso ng impormasyong iyon at kumikilos ito bilang isang commander center. Ang CNS ay maaaring magsagawa ng motor responses at mag-regulate ng body mechanisms. Nahahati ang CNS sa tatlong general regions, ang forebrain, midbrain at hindbrain. Para sa hindbrain, binubuo ito ng pons, medulla at cerebellum. Ang medulla ay may maraming function, katulad ng regulasyon sa paghinga, presyon sa dugo, at bilis ng pagtibok ng puso. Can we be in a relationship? 'Cause I'm done with a relationship. Whoa, just one. Ang mga pons naman ang tumutulong sa ating paggalaw at face muscles pati na rin ang pag-coordinate ng mga signal sa isang bahagi ng katawan papunta sa iba't ibang bahagi ng utak. Ang cerebellum naman ang bahala sa ating balanse at koordinasyon sa paggalaw. At ang midbrain, sa bahaging ito ay sa pagiging alerto at siklo ng mga pagtulog o paggising, motor activities at marami pang iba. Ang panghuli ay ang forebrain na nahahati sa dalawang hemispheres, ang right hemisphere at left hemisphere. Pati ba naman forebrain may kahati? Napakaraming function ng cerebrum. Depende na lamang sa lokasyon nito. Mapa ito man ay sa ating pananalita, pag-iisip, pandama, damdamin, at pangangatwiran. Ang forebrain din ay kinabibilangan ng thalamus na may kasangkot sa pandama at motor information, at ang hypothalamus na may malaking control sa endocrine system. Functionally speaking,
pwede nating hatiin sa dalawa ang PNS base sa kung ano ang gagawin nito. Ang Somatic Nervous System or SNS at Autonomic Nervous System or ANS. Ang SNS ay para sa mga motor functions ng skeletal muscles. Kasama rito ang voluntaryong pagkilos sa ilalim ng conscious control at ang mga somatic reflexes na nag-involve ng skeletal muscles. Ang ANS ay nahahati sa sympathetic at parasympathetic systems. Ang sympathetic system ay bahagi ng fight or flight response na mas papalawakin pa natin maya-maya. Habang ang parasympathetic naman ay rest and digest. Mayroon din tayong dendrites. Ito ay ang mga branch structures kung saan ang mga signals ay nare-receive. Ang axons naman ay mga fiber kung saan ang signal ay mapupunta o magdadala sa ibang cell. Junction area naman kung saan ang neuron ay makikipag-ugnayan sa isa pang cell na tinatawag na synapse. Ang pangunahing ideya ng mga neurons ay ang makapag-communicate sa isa't isa. At para magawa iyon, kinakailangan nilang makatanggap ng signal sa dendrites at dalhin ito pababa sa axon. At kailangan nilang iyong gawin na mas mabilis, na halos mas mabilis pa sa 2 milliseconds. Chichi, Dora! May natutunan ba kayo? Magaling! Pero sabi nga ni Adrian, mas papalawakin pa natin kung ano nga ba talaga ang fight or flight response. Tama, ang fight or flight response ay isang automatikong physiological na reaksyon sa isang kaganapan na itinuturing na nakakabahala o stressful at nakakatakot o frightening. Ang pangunawa sa mga banta o threats ay ang nagpapagana sa sympathetic nervous system at natitrigger ang isang acute stress response na naghahanda sa katawan upang lumaban o tumakas. Sa makatuwid, ang response na ito ay reaksyon ng iyong katawan sa panganib at idinisenyo upang tulungan kang makayanan ang mga sitwasyong stress at maaari rin ang mga life-threatening decisions. Marami mga bagay ang nagagawa ng ating katawan. Marami rito ang alam na natin at marami rin ang hindi pa. Ang pag-alam sa mga bahagi ng ating katawan ay nagbibigay sa atin ng kaalaman at ng pag-unawa sa ating sarili. Ito rin ay nagtuturo sa atin kung paano pangalagaan ng ating kalusugan, mag-ehersisyo at kumain ng tama, at kung paano natin malalaman ang mga sintomas ng sakit. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng katawan, natutuhan natin ang mga proseso ng katawan at kung paano ito maaapektuhan ng mga kondisyon at sakit. Kaya't mahalaga ang pag-aralan sa mga bagay na bumubuo ng ating katawan upang mapanatiling malusog at unawaan ang ating sarili. Magkikita tayo muli sa susunod na mga araw. Ako si Kuya Dribs, ang tagapagmana ng Mickey Mouse Clubhouse. Ako naman si Ate Jules ang tutulong sa inyo na makapag-explore ng bagong kaalaman kasama ng aming mga kasamahan. Mm-hmm.